Tama daw ang ating security sector sa pagbabantay sa West Philippine Sea, sabi ni Frank Castro. Alam niyo mga konsyero, kung yung opinion galing kay Frank Castro, walang kwenta yan. Totoo lang, napakawalang kwentang nilalang talaga niya ni Franz Castro, promise. Anyway, puntahan natin yung topic. Ito kasi yung sinabi niya. Hindi, ito muna. Ito muna yung pinag-usapan kanina. Kanina kasi nagkaroon ng hearing kasama ng defense sector sa ating lower house. Yung pinakamakulit ngayon na na branch ng gobyerno, yung lower house. Yung pinakapasaway, pinakamakulit, pinakamatigas ang ulo, yun sila yan. Ano sinabi nila? Napag-usapan kanina na dadagdagan daw ng pondo ang ating security sector para sa West Philippine Sea. Di ba yan naman ng inyong scapegoat para sa confidential funds. Ito ngayon ang nangyari. Habang naghi-hearing mga kutsero, pumutak ang napakawalang kwentang Franz Castro. Itong sinabi ni Franz Castro mga kutsero. Panoorin natin. Mga nagkumpulang barko ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Pero ang ilang mambabatas nakukulangan pa rin sa aksyon ng Philippine Coast Guard. Ilang mambabatas o isang mambabatas lang? Ito talaga si Nasa frontline balitan fake news to eh. Lang. Ang kumpulan ng mga Chinese militia vessel na ito na nakuhanan ng Philippine Coast Guard sa Julian Felipe Reef nitong Sabado, nabawasan na raw. Mula sa 135 vessels, 28 na lang daw ito ngayon. Nabanggit That's a huge ng improvement. Philippine Coast Guard sa pagtalakay ng Special House Committee on West Philippine Sea. Pero ginisa sila ni ACT Teachers Party List Franz Castro. Late reaction daw ang Coast Guard dahil November 5 pa pala nila na monitor ang kumpulan ng mga Chinese vessel. Pero nito lang December 2 sila nagsabi may pagkukulang aniya ang PCG. I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Nanindigan naman si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pero aminado siyang hirap din sila. The very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7. Nagpantig naman ang tenga ni Castro nang marinig niya kay Tariela na pwede raw ipagbunyi ang nabawasang Chinese vessels sa Julian Felipe Reef. Are we going to celebrate this already with the 135 down to 28? I think so. Kahit na isang vessel na nakalagay yung China doon, violation doon sa ating soberanya. Hindi tayo natutuwa doon, Mr. Chair, kay Commodore sa sinasabi niya. Hindi tayo nagse-celebrate doon sa from 135 naging 25. Hindi ako satisfied doon, Ma'am, hindi rin po kami Mr. natutuwa. Chair. Kasi yes, pero hindi mo dapat sabihin na nagse-celebrate kayo dahil from 135, Mr. Chair, ginawa ninyong na-down sila sa 25 dahil December 2 lang kayo nag-react. Boba ka talaga, Franz Castro. Boba ka talaga. Sorry. I mean, re-rectahin kita, Franz Castro. Ang bobo mo, promise. Alam mo ba yung performance management? Naiintindihan mo ba yon? Do you expect 100%? Agad-agad? Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kutsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kutsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code, the Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kutsero, kaya
Gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Alam mo, Franz Castro, baka kasi nakakalimutan mo lang. Baka lang naman, ipaalala ko lang sa'yo. Wait lang. Pupuntahan natin tong impormasyon na to. Frank Castro, alam mo ba ang total number ng Navy? Navy to ng China. 355 ships. I used to think it's around 3,355 pala. Sorry. It's my bad. Pero it's around 355 ships. 2021 pa yan. Nadagdagan pa yan. So you see how stupid your statement is? Sasabihin mo, para lang mag-grandstand ka dyan sa Kongreso, Frank Castro, sasabihin mo na baka nga nag 1,000 ships pa eh. Tignan nyo kasi mga kotsero, ito yung sabi. 355 ships noong 2021. Pero ang target nila ay magdadagdag sila ng additional 420 ships within the next 4 years. And by 2030, mga kotsero, ay magkakaroon na sila ng 460 in total. So, ibig mo sabihin, Frank Castro, yung 135, ang gusto nyo, overnight, simula nung sinabi siya, noong December 2, ay 0. Ang ending niya dapat 0 from 135. Kaya mo? I dare you. Ikaw pumunta dun. Sumakay ka ng Coast Guard, Philippine Coast Guard. Ikaw humarap dyan. Kaya mo? Hindi nyo pwedeng sabihin, mga kotsero, na walang silbi o walang kwenta yung ginawa ng Coast Guard na pagpapalayas within the span of, kung December 2 na laman, December 7 ngayon, within the span of 5 days. Sasabihin mo, Franz Castro na walang kwenta? Alam mo ba, nung sinasabi mo yung yung November 5 something, iilan lang yun nun. Mga 20 something. Dumami sila latter part of November. Baka lang kasi nakakalimutan mo, Franz Castro. Baka lang. Na yung pinagsasalitaan mo na hindi nila ginagawa yung trabaho nila ay yung mga tao na nagbubuwis ng buhay nila araw-araw para lang protektahan hindi lang yung soberanya natin kundi pati yung kalayaan natin. Frank Castro, baka lang nakakalimutan ng kokote mong medyo hindi nakakaintindi ng performance management na hindi mo ma-achieve ang 100% in a couple of days. Yung gusto mong mangyari na 100% wala na sila dyan, or yung sinasabi, maski yung sinasabi mo na, Franz Castro, na na-delay kayo ng 1 month. O sabihin natin na delay nga ng 1 month. Pero napaalis naman nila in 5 days. Yung more than, I think it's more than 70% if I'm not mistaken. More than 80 if I'm not mistaken. In 5 days. Tigas ng mukha ng ni Franz Castro, wala ka na nako-contribute na maayos sa bundo. Wala ka na nako-contribute na maayos dito sa House of Representatives. Kung makapuna ka pa, akala mo mayordoma ka ng buong Kongreso. Mayordoma ka? Amo ka ng Coast Guard at saka ng Navy. From 135 naging 25. Hindi ako satisfied doon, Ma'am, hindi rin po kami Mr. natutuwa. Chair. Kasi yes, pero hindi mo dapat sabihin na nagse-celebrate kayo dahil from 135, Mr. Chair, ginawa ninyong na-down sila sa 25 dahil Anong tawag mo doon, Franz Castro? Sige nga. Isn't it that a cause for celebration? Kayo nga, kayo mga CPP, NP, NDF Nauubos na kayo unti-unti Isn't it a cause for celebration? Kaya nga papistoks kayo ngayon bigla Kasi ubos na kayo. Tigas talaga ng mukha na to, Franz Castro na to. Ibang level ang tigas na talaga ang mukha kapag CPP, NP, NDF ka. December 2 lang kayo nag-react. Sinita rin ni Castro ang pahayag ni Tariela na hindi nila kayang bantayan ang ating teritoryo 24/7. Why not? 'Di ba? So kaya nga tinatanong natin, Mr. Chair, dito, ano pa ba yung pwede nating gawin para mabantayan natin man lang yung ECC natin?
Sa huli, ilang mambabatas Tingnan niyo, hindi pinakita yung sagot ni Tariela. ng Philippine Hindi pinakita yung sagot ni Tariela doon. Pero dito, sa ibang balita, kasi ito si Frontline, alam naman natin si Frontline, dilawan yan eh. So, ang i-highlight na nila, yung bida-bida dito si Franz Castro. Nakakala mo, tama lahat ang sinasabi niya. Puro kabobohan naman. Dito sa kabila, kay UNTV, sumagot dito si Tariela. Whether magkaroon ng Chinese vessel doon o hindi. So paano natin sana maging proactive tayo, hindi tayo reactive, 'di ba? So tapos Tapos, ano, ano? magpa 1 month bago tayo nag-react. So ang ginagawa lang natin, tinitignan lang natin sila. Quinestyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga ginagawang hakbang ng militar at Philippine Coast Guard sa pagbabantay ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng House Special Committee on the West Philippine Sea, ipinahayag ng mambabatas ang Nandyan yan si Franz Castro. hindi sapat na hakbang ng mga ito kaya patuloy na inaabuso ng China ang karapatan ng Pilipinas. Kamakailan nga lang ay muling namataan ang pagdami ng Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Na-monitor nyo na November 5 and 6 hanggang sa bumaba na siya. So 135. So I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So I beg to disagree. Gayunman, giit ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy, ginagawa ng mga ito ang lahat ng kanilang magagawa sa kabila ng pagiging limitado ng kanilang kapasidad. Naghahalinhinan sa pagbabantay ang air at naval assets ng PCG at Armed Forces of the Philippines sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Again, with the very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels. Yun, sinagot. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. Oh, Franz Castro, why not? Why not? Tatatlo ang barko ng Philippine Coast Guard. Kung ginawa nyo yung trabaho nyo in the past years, kaysa pumutak kayo ng pumutak ng laban kay Duterte, ng laban kay Digong, ginawa nyo ang trabaho nyo at in-improve, dinagdagan ang budget ng ating Philippine Coast Guard at Philippine Navy, hindi ka umiiyak ngayon. Ganun ka-stupid to si Franz Castro, mga kotsero. Ibang level talaga yung kanyang, Diyos ko, nakakagigil, promise. We are always in the WPS when we monitored any increase in the presence of Chinese vessels in any feature in the West Philippine Sea po. We are always there, the Philippine Navy and the Philippine Coast Guard. We follow the existing procedure to confront this presence. December 3 nang mamonitor ng Philippine Coast Guard na umabot sa 135 ang bilang ng Chinese vessels sa Julian Felipe Reef, subalit bumaba na ang bilang na ito sa 28. Ito ay matapos na magsagawa ng patrolya ang Philippine Coast Guard. Para naman sa isang mambabatas na miyembro ng Special Committee, hindi dapat isisi sa Philippine Navy at PCG ang patuloy na harassment at incursions ng Chinese vessels sa West Agree. Sea. Suportado rin ito ang pagkakaloob ng dagdag na pondo upang mapaigting ang kapasidad ng mga nagpapatrolya sa teritoryo at EEZ ng Pilipinas. I refer to the provision of more funding for the Navy and the Coast Guard. So that is a matter for the executive and the legislative to Should have been the case. But at their level, I believe that the Navy and the Coast Guard are doing their patriotic duty of securing our sovereignty and territorial integrity. Pagtitiyak naman ng Philippine Navy, dinagdagan pa ang bilang ng Philippine Government Sea Vessels na nagpapatrolya sa disputed waterway. Rosa Licoz, UNT. Franz Castro. 3 lang pala ang ating Coast Guard ships. 3 lang. Napakalaki ng West Philippine Sea. Paano hindi kaya ng 24 hours? Tatatlo lang eh. Ano, walang gasolina yan? Ano yan, solar? Di kuryente? Di kuryente talaga to, Franz Castro? Ha? Di kuryente? Siyempre, kailangan maggasolina niyan. Siyempre, yung mga sundalong, yung mga miyembro ng Coast Guard at mga sundalo na nagpapatrol dyan, kailangan din magpahinga. Alam niyo mga kotsero, kaya gigil na gigil to si Franz Castro sa Navy at sa Coast Guard.
Kasi nga, CPP, NTA, NDF sila. Gusto nilang ipakita na ang ating gobyerno walang irresponsable. Sila ay irresponsable sa sisiguro na ang ating mga teritoryo ay nababantayan. Kaya nga nagtataka ako, ba't taon-taon na lang nandito itong kabag na to eh. Dapat wala na to eh. Dapat wala na. So kung kayo, bumoboto pa kayo dito kay Gabriela, kay ACT Teachers, at saka kay Kabataan Party List, medyo kailangan nyo pong mag-improve ng konti sa inyong pag-iisip. Kasi itong mga taong katulad ni Franz Castro, they are destabilizing the country through our Congress. Yan ang ginagawa nila. Lang yan. Tatatlo lang pala ang Coast Guard ship natin. Buti na nga lang, bibigyan pa tayo ng Japan ng bago. Bumibili na ngayon, nag-i-improve na tayo ng ating naval assets. Para mas maprotektahan pa natin yung teritoryo natin. Tapos kayo, sasabihin nyo dyan sa Kongreso, ay masyado malaki yung budget ng ganito, masyado malaki yung budget ng ganyan. Huwag natin laanan ng budget itong ganito, huwag natin laanan ng budget yung ganyan. Kasi yung mga programa natin sa mawawala ng budget. Titigas na mga mukha nyo dyan sa house, sa lower house. Promise. Ang titigas na mga mukha nyo. Imagine mga Kojero. Ang Philippine Navy na to only has 59 total units as of 2023. 59 total fleet units. Hindi pa yan yung panglaban, hindi yan yung panggera. Si Coast Guard, 3 lang ang patrol vessels. Tapos sasabihin ni Franz Castro, why not? Ba't hindi niya mabantayan ng 24/7? Why not? Tatatlo nga. Gusto mo ikaw lumangoy dyan sa West Philippine Sea ko magbantay? Diyos ko to si Franz Castro. Sakit sa bangs. Liit-liit na nga na ng bangs ko. Sumasakit pa. Nangyari to si Franz Castro. Kala mo kung makautos, mayordoma eh. Hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. I beg to disagree. Dahil hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. Dahil December 2 nyo pa ito nakita, November 5 or 6 nyo ito nakita, na umaksyon kayo December 2. Malay ba nila kung mga totoong fishermen nyo nandoon nagpapahinga? Kung dumami sila nung latter part ng November hanggang December 2. Kung doon dumami mali, meron tayong freedom of navigation, di ba? Palibasa, kayo dyan sa CPP, NP, NDF, hindi kayo nakakaintindi ng rule of law. Gusto nyo lang, tapos sasabihin, tawag dito, kailangan ba mag-celebrate 135 yun nun, tapos 20, 26 or 25 na lang ngayon. Dapat nga, wala dyan kahit isa. O kaya mo yun? Kaya mong tanggalin lahat yan ng mga yung mga maritime militia dyan, ng China? Buti nga natanggal pa yung almost 80% Ang gusto mo biglaan, overnight? Hindi nyo nga nasakop ang Pilipinas ng overnight. Protracted People's War kayo, di ba? Diyan sa CPP, NPA, NDF. Migil kayo. Kala nyo kung makapag-demand kayo sa executive. Kala nyo ganun-ganun lang para lang kayo bumibili ng ng suka sa tindahan? My goodness. Again, mga Kojero, ito pong ating Navy, ito pong ating Coast Guard, ating pong Armed Forces, sila po, araw-araw, gabi-gabi, ang puhunan nila sa kanilang karera sa buhay, sa kanilang career sa buhay, ay buhay mismo nila. Buhay mismo nila. And they deserve so much more respect than what this stupid little woman gave to them sa hearing ngayon. My goodness. I'm so stressed out. Anyway, so hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyo pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook page dahil lagi po yan nandiyan. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time. Bye!